Yung customer nagbibigay ng honest review sa product o serbisyo nila, akala nila basher yun. Akala nila haters yung mga yun. Diyan mo makikita ang tunay na negosyante sa hindi. Hey, what's up mga kabisyo? Ang video ito ay part 2 ng mga maling akala sa pagninegosyo. Ito nga pala yung part 1 kung hindi nyo pa napanood at ilalagay natin sa description below ang link. Kaya panoorin nyo mamaya pagkatapos nito para makompleto nyo yung 10 maling akala sa pagninegosyo. Okay lang naman na mamaya na. Tapusin nyo muna ito kasi hindi rin naman sequential yung list natin. Alright? Isa pang maling akala sa pagninegosyo ay mapera ang mga negosyante. Pag sinasabing negosyante, ang akala ng mga iba, lalo na yung mga wala pang negosyo o wala pang karanasan sa pagninegosyo, akala nila mapera ang mga negosyante. Kasi nga naman, nakikita nila na malaking pera ang pumapasok sa negosyo. Kaya akala nila malaking pera ang pumapasok dun sa negosyante. Pero hindi. Akala lang nila yon. Ang mga negosyante, nagpapaikot yan ng pera. Hindi yan nag-iipon na kagaya ng mga empleyado. Lahat na pumapasok na pera sa negosyo nila, pinapaikot nila yan. Pinapalaki nila ng pinapalaki hanggang maging isang snowball. Pag ang isang tao nagnenegosyo pero hindi niya pinapaikot yung profit ng negosyo niya bagkus ay itinatabi at iniipon, hindi yun negosyante. Nagnenegosyo nga siya pero empleyado mindset pa rin ang taglay niya. Hindi ganon ang negosyante mindset. Ang negosyante, alam niya magpaikot ng pera. Alam niya na ang sekreto ng magpaparami ng pera ay nasa pagpapaikot ng pera, hindi mag-ipon. Kaya wala siyang kapera-pera kasi lahat ng pera niya pinapaikot niya sa negosyo. Hindi yung isinasantabi tapos iniipon. Mali yun. Hindi negosyante ang gumagawa ng ganun. Kaya kung magnenegosyo ka, alam mo na hindi ka magiging mapera sa pagninegosyo. At dapat handa ka dyan. Kasi kung ang gusto mo ay yung nagtatabi ka ng pera at nag-iipon ka ng pera, mag-empleyado ka na lang. Huwag kang magnegosyo. Walang masama sa pag-iempleyado. Lalong-lalo na pag may mga obligasyon ka na kailangan mong gastusan buwan-buwan. Hello, mic test. Mic test. Isa pang maling akala sa pagninegosyo ay pag walang benta, lugi. Sa pagninegosyo, parte na ng pagninegosyo na wala kang benta sa isang araw. Normal yon sa pagninegosyo. Walang negosyong nagsimula na meron ka agad benta. Normal sa negosyo na may mga araw na matumal at may mga araw na malakas. Lalong-lalo na pag nagsisimula ka pa lang, normal lang na sa mga unang 3 buwan sa negosyo mo, wala kang benta. Yung iba pa nga inaabot ng taon bago sila magkakabenta. Kaya kung wala kang benta sa isang araw, parte yan ng pagninegosyo. Hindi ka agad masasabing lugi. Maliban na lang kung sumuko ka na at nagsara ka na. Kasi hindi mo pinaglaban yung negosyo mo Sumuko ka Kahit nga mga malalaking kumpanya at mga kilalang brand, dumadaan pa rin sila sa mga ganyan na hindi sila bumibenta araw-araw. Marami pa ring araw na wala silang nabibenta. Pero pag dumating yung araw na may benta sila, nababawi pa rin naman nila yung mga araw na wala silang benta. Ang computation kasi ng kita ng negosyo ay monthly, quarterly, at yearly, hindi araw-araw. Although kinocompute din ang kita sa araw-araw, pero hindi yon ang basehan sa profitability. Ang basehan sa profit ay yung computation ng monthly, quarterly, at yearly pa rin. Kaya kung wala kang benta sa isang araw, huwag kang malungkot. Parte ng pagninegosyo yan. Lahat ng negosyo may ganyan. Pero hindi sila nagsasara. Kasi hindi naman yun ang basehan ng profitability. Kaya huwag mong sabihing lugi agad pag wala kang benta ng isang araw lang.
Kasi yung mga iba maraming araw na wala silang benta pero andun pa rin sila eh. Kasi kahit wala silang benta ng mga ilang araw, pero pag darating naman yung mga araw na mabenta sila, nababawi nila yung mga araw na wala silang nabenta. Kaya sa overall, parang bumenta pa rin sila araw-araw. Isa pang maling akala sa pagninegosyo ay ang markup ay profit. Maraming nagninegosyo na ganun ang pagkaintindi. Akala nila yung ipinatong nila sa produkto na binenta nila ay yun na yung profit nila. Pero hindi. Markup ang tawag doon, hindi profit. Ang profit ay yung natitira sa pinakadulo pagkatapos mong ibawas lahat ng mga expenses. Halimbawa, bumili ka ng sapatos na i-resell mo. Binili mo ng 1,000, tapos binenta mo ng 1,500. Ibig sabihin, may markup kang 500. Tapos sa 500 na yon, ibabawas mo pa lahat ng mga gastos mo. Yung gastos mo sa pagbili ng sapatos, yung gastos mo sa pag-ayos mo sa sapatos, yung upa mo sa pwesto mo, yung ilaw, lahat ng mga fixed cost, yung sahod mo na nagbenta, at lahat ng mga ginastos mo para mabenta mo yung sapatos ng 1,500. At yun na yung profit. Akala kasi ng mga iba, profit na yung ipinatong nila. Kaya ang ginagawa nila, ginagastos na nila yung markup. Kaya sa oras na magbabayad na sila ng upa, magbabayad na sila ng kuryente, magbabayad na sila ng mga iba pang bayarin, wala na silang pambayad. Namomroblema na sila kung saan sila kukuha ng pambayad nila. Kasi ginastos na nila yung markup ng produkto nila eh. Na akala nila profit. Kaya maraming negosyo ang nalulugi dahil sa mismanagement ng negosyante o ng may-ari. Na kung tutuusin ay hindi naman sana lugi dahil consistent naman ang sales. Pero dahil sa maling pagkaintindi ng markup sa profit, kaya sila nalulugi. Kaya sila nagsasara kasi nami-mismanage eh. Isa pang maling akala sa pagninegosyo ay makakatipid ka pag wala kang empleyado. Maraming nagtatayo ng negosyo na ayaw mag-hire ng kanilang empleyado. Kasi siya pa daw na pinapasahuran eh. Gastos lang daw. At akala nila pag wala silang empleyado, makakatipid sila. Pero akala lang nila yon. Kasi ang katotohanan, pag wala kang empleyado, maliit lang yung negosyo mo. At pag maliit yung negosyo mo, ibig sabihin, maliit lang din yung kinikita ng negosyo mo. Kaya ang akala ng iba, maliit na nga lang yung kinikita ng negosyo nila, mag-hire pa sila ng empleyado, ano nang kikitain nila? Ganun ang akala nila eh. Pero ang hindi nila alam, ang tunay na negosyante, nag-hire ng mga empleyado yung mga yan. Kahit wala pang kinikita yung negosyo nila. Kasi paano lalaki yung negosyo mo kung mag-isa mo lang? Paano lalaki yung kita ng negosyo mo kung ikaw lang mag-isa ang nagpapatakbo? Sa pagninegosyo, importante na mag-hire tayo ng mga empleyado para sila yung magtrabaho sa loob ng negosyo para umandar yung negosyo. At tayo bilang may-ari, trabahuin natin yung pagpapalaki sa negosyo. Para lumaki yung negosyo, lumaki din yung kita ng negosyo para kayang-kaya niya mapasahuran yung mga empleyado. Ganon ang sikreto para lumaki ang negosyo. Hindi yung nagtitipid ka, ayaw mo mag-hire ng empleyado, hindi lalaki yung negosyo mo. Kasi paano lalaki yung negosyo mo kung ikaw mismo ang nagpapatakbo at wala nang nag-aasikaso sa pagpapalaki ng negosyo? Hindi mo kasi mapapalaki ang negosyo pag ikaw mismo ang nagtatrabaho sa loob ng negosyo mo. Kasi wala ka ng time eh. Ibang trabaho ang pagpapalaki sa negosyo at ibang trabaho din ang pagpapatakbo sa negosyo. Hindi kaya yan ng iisang tao. Kaya nga yung mga malalaking negosyo, lumaki sila dahil nag-hire yung negosyante ng mga empleyado na magpatakbo sa negosyo at sila na may-ari, sila yung nagtrabaho sa pagpapalaki sa negosyo. Kaya lumaki yung negosyo nila. Wala pa akong nakitang negosyo na pinalaki ng isang tao
na hindi siya nag-hire ng mga empleyado. Walang ganun. Maliban na lang kung talagang maliit lang na negosyo ang gusto mo. Pero wala pa rin eh. Hindi ka pa rin nakakatipid sa pagmamanage mag-isa sa negosyo mo. Kasi sabihin na natin wala kang ang pinapasahuran, pero pag nagkasakit ka naman, hindi ka rin naman makapagbukas. Wala din namang kikitain yung negosyo mo. Pag lalabas ka man na kailangang may asikasuhin ka, kailangan mo pa rin magsara. At ibig sabihin, pag nagsara ka, wala din namang kinita yung negosyo mo. Kahit maliit lang na negosyo ang gusto mong negosyo, pag nag-hire ka, kahit may sakit ka, kahit nasa bakasyon ka, umaandar pa rin yung negosyo mo. Kahit may gagawin kang mga importanteng bagay, andun pa rin yung negosyo mo, tumatakbo pa rin, kumikita pa rin ng pera kahit wala ka dun. Yun ang kagandahan pag may empleyado ka. Na kahit hindi man 100% na sa'yo yung profit ng negosyo mo, at least nababawasan naman yung trabaho mo, at pwede pang umandar yung negosyo mo kahit wala ka dun. Kasi andun yung empleyado mo eh. Siya nang magpapatakbo sa negosyo mo. Siya nang kikita ng pera para sa'yo. Yun yung leverage na tinatawag. Isa pang maling akala sa pagninegosyo ay negative feedback is bashing or bashers, yung mga nagbibigay ng mga negative feedback. Marami akong nakikitang ganito eh. Yung may isang negosyo, tapos yung customer nagbibigay ng honest review sa product o serbisyo nila, akala nila basher yun. Akala nila haters yung mga yun. Diyan mo makikita ang tunay na negosyante sa hindi. Kasi pag tunay kang negosyante, dapat nangangalap ka ng mga feedback at reviews sa mga customers mo para alam mo kung paano mo pa i-improve yung produkto o serbisyo mo. At ang tunay na negosyante, tinitingnan hindi yung mga positive reviews. Kasi mga positive reviews, okay na yun eh. Pang-appreciate na lang yung mga yon. Ang tinitignan nila ay yung mga negative feedbacks at yung mga constructive criticism. Kasi yun yung mga bagay na kapupulutan nila ng mga aral o kapupulutan nila ng mga idea kung paano nila mai improve yung produkto o serbisyo nila. Kasi kung walang mga ganun, hindi nila alam kung ano yung mga gusto ng mga tao, kung ano yung mga gusto ng mga customer. Hindi pinagpipilitan kung ano yung produkto nila. Kasi ang tunay na negosyante ay tinitingnan yung mga pangangailangan o problema ng kanilang mga customers at yun yung sinusolusyonan nila. Kasi hindi nila pwedeng ipagpilitan ang produkto nila kung hindi naman yun yung gusto ng mga customers nila eh. Kaya nga sa pagninegosyo, may tinatawag na feedback loop. Ito, mababasa nyo kung ano yung feedback loop sa librong ito. At ang ibig sabihin ng feedback loop ay pag-iterate ng produkto base sa feedbacks ng mga customers o mga target customers. Kagaya ng mga cellphone, na ang iPhone, hindi naman ginawang perfect kagad yan eh. Gumawa sila ng prototype, tapos in-iterate nila ng in-iterate, in-improve nila ng in-improve, base sa feedback ng kanilang mga buyers. Kaya ini-improve nila ang produkto base sa kung ano ang gusto ng mga customers. Hindi yung kung ano ang gusto ng negosyante. Mali yun. Ang constructive criticism, hindi yun sinasabi dahil they hate your product or they hate your company or they hate your business. Hindi ganun. Sinasabi yun dahil mahal nila yung negosyo mo. Gusto ka nilang mag-improve, kaya sinasabi nila yung mga honest review para may improve mo yung produkto o serbisyo mo. Mali lang kasi ang pagkaintindi ng iba eh. Nagbigay lang ng honest review, akala nila bashers na. Akala nila haters na. Hindi. Sinasabi nila yon dahil gusto nilang mag-avail ulit ng serbisyo o produkto mo, pero sa improved version. Kaya pag sa kabila ng constructive criticism
ay hindi mo pa rin ini-improve yung produkto o serbisyo mo, asahan mong hindi na babalik yung mga yan. Kasi nagbigay na nga sila ng tip para may improve yung negosyo mo, hindi mo pa rin ginawa. Kaya paano sila babalik? Ayaw nga nila eh. Ang gusto nila, yung sinasuggest nila. Kaya pag nagnegosyo tayo, intindihin natin na ang feedback, negative man yan o positive, ay healthy yan sa negosyo natin. Kasi yan yung nakakatulong para ma-improve natin yung produkto o serbisyo natin. At pag na-improve natin yung produkto at serbisyo natin, tiyak, darami yung customers natin at lalakas yung negosyo natin. Basahin niyo ang librong to about sa feedback loop para mas maintindihan nyo. Kaya ayun, pag nagnenegosyo tayo, huwag nating damdamin yung mga negative feedback. Bagkus i-embrace natin dahil yun yung makakatulong sa atin. Alright? Yan yung mga maling akala sa pagnenegosyo. At kung may mga alam ka pang mga maling akala na hindi pa natin nabanggit, feel free to comment down below. Para matuto rin naman ako sa inyo at para matuto rin yung mga ibang manunood sa atin. Alright, hanggang dyan na lang muli mga kabisyo. I hope may natutunan kayo sa video ito. Salamat sa panunood. Wish you success. Bye!